lifted up. Glorify thy name, O Lord. Glorify thy name. Glorify thy name. Thy name. Yes, Jesus. Thy name in all the earth. With reverence and awe, Lord, we give you the highest praise, the highest kind of glory. This morning, Lord, we thank you for the good weather. Salamat, Panginoon, sa buhay, sa pagpapala na patuloy na nararanasan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa bawat pagtaas ng aming mga kamay, sa pagluhod ng aming mga tuhod, sa pag-iyak, Panginoon, patuloy na naranasan namin ang presensya mo ngayong umagang ito. Punong-puno ng pasasalamat, Panginoon, ang puso namin sa ginawa at ginagawa mo pa sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, walang ibang gagawin. Ang bawat kamay namin, ang aming mga labi, ang aming mga puso, kundi ang magpasalamat sa iyo. Ang dakilain ng pangalan mo ngayong umagang ito, Panginoon. May you be glorified, may you be magnified sa aming mga buhay, Panginoon. Magpakilala ka pa ng higit sa aming mga buhay. Ngayong umagang ito, isa lang ang aming nais, Panginoon. Ang makatch namin ang fire mo, Panginoon. Ang ma-receive namin ang message mo, Panginoon. Maranasan nawa, Panginoon, ng bawat tengang nakakarinig, Panginoon, ang iyong pagkilos, ang iyong pagsama, Panginoon, sa Sunday service na ito, Lord. Itinataas namin sa iyo ang bawat anak mo, Panginoon, na iyong gagamitin hanggang sa matapos ang programang ito. Patuloy at patuloy naming inaamin na kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon, walang-wala kaming magagawa. Kaya samahan mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Hindi man karapat-dapat ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pero isa lang ang aming kayang ibigay, ang aming pagsamba, ang aming pagpupuri sa iyo ngayong umagang ito, Lord. And as we listen to your word, Lord, ma-receive namin, Panginoon, ang bawat mensaheng inihanda mo, Panginoon, para sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Be personal, Panginoon, sa iyong message, Panginoon, ngayong umagang ito. Maranasan nawa, Panginoon, ng bawat isang nagnanais ng iyong comfort, Panginoon. Maranasan nawa, Panginoon, ng bawat isang nagnanais ng iyong kagalingan, Panginoon. Ang pagpapagaling mo, Panginoon, sa kalagitnaan ito, Panginoon. Kasama hanggang matapos, Panginoon, ang programang ito, Lord, maitaas nawa, Panginoon, namin sa pinakamataas na level, Panginoon, ng pagpupuri at pagsamba ang iyong pangalan sa umagang ito, Lord. Prepare Pastor Michael, Lord, sa paghahanda niya, Panginoon, at pag-deliver niya, Panginoon, ng message sa amin ngayong umagang ito, maging asin at ilaw, Panginoon, siya sa aming mga buhay. Ano man ang masambit ng kanyang labi, Panginoon, ay magmula lamang ito, Panginoon, sa iyo. At nawa ang lahat ng marininig namin, Panginoon, ay magbigay ng kalakasan sa amin, Panginoon, hanggang sa buong linggo na muli ay magkikita kami, Panginoon, sa panambahan mo, Panginoon. Kaya ngayong umagang ito,
taas kamay, Panginoon, ang aming mga kamay, ang aming mga puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo, O Diyos. Kaya ngayon pa lamang, Lord, pinasasalamatan ka na namin sa katagumpayan ng service na ito, Lord. And as we stand, Panginoon, at maghihintay ng message mo, Lord, nawa, Panginoon, ang presensya mo ang sumama sa aming Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen and Amen. Praise the Lord. Isa pa ho malakas na palakpak sa ating pong Diyos ng buhay. Praise God, praise God. Mas malakas pa po dyan. Hallelujah. Glory, 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 glory to the living God. Oh, shakarakaya barabakandera kaya barabakande. Oh, we give you the highest kind of praise, the highest kind of glory, the highest kind of worship. Hallelujah, 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 hallelujah. We bless you, Lord, we bless you, Lord, we bless you, Lord, we bless you, Lord. You are the King of Kings and the Lord of Lords. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You are the fairest of 10,000, the balm of Gilead, the rock of all ages. You are the lilies of the valleys, the rose of Sharon, the bright and morning star, our soon and coming King, the King of Kings and the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. You are highly exalted, Lord. You are highly exalted, O God. Oh, sakarakaya barabakandara barabakandara. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw po, O Diyos, ay hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Hindi lang sa panahong ikaw ay winelcome, Panginoon, sa kapanahunan na kung saan pakitang tao lamang ang paggalang at pagsamba. Subalit ang aming paggalang at pagsamba sa iyo, O Diyos, ay tunay at dalisay. Sapagat alam naming ikaw ang tunay, hinahari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Salamat, salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Hayaan mo po, O Diyos, na patuloy kang maparangalan sa aming kalagitnaan. Holy Spirit, our great teacher and our great programmer, move in your own special way. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen and amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Makakaupo ho tayong lahat. Praise God, praise God. Isa ho mapagpalang umaga po sa bawat isa ho sa atin. Ang araw po na ito ng linggo ay sa ating mga kinagis ng relihiyon ay araw ng pagsalubong sa pagpasok ng ating Panginoong Jesucristo sa syudad na kung saan ay nilatagan po siya ng mga balabal at winagaywayan ng mga palaspas. At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat ang Diyos na ating nakilala noon ay higit pa ho nating nakilala ngayon. Amen? Ang Diyos na dati ho nating naririnig lang ay nararanasan ho natin sa atin hong mga buhay. Amen po ba? Tama po ba ako? Pwede ho bang isang malakas na palakpak pa ho sa ating Panginoon? Praise God, praise God, praise God. Ang Diyos ng Kristyanismo ay hindi ho patay, bagkos ay buhay na buhay at nananatiling buhay magpakailan-kailan paman. Ang sabi ho na Revelation chapter 1, beginning verse 16 up to verse 17, ang sabi ng Diyos kay John doon sa Isle of Patmos, hindi mo ba nakikita ang sabi niya, I am alive, ako'y buhay na buhay. Sabi niya, and even the keys of Hades ay nasa aking mga kamay. Maging ang susi ng kamatayan ay hawak ko at nasa aking mga kamay. Dahil ang Panginoong Hesus ho ay hindi lang po Diyos noon, ngayon, bagkus siya din ho ang Diyos magpakilan-kailan paman hanggang doon sa eternity, totoo pong buhay ang Diyos po natin. Kaya kahit ang isang tao ay mamatay, muling bubuhay ng Diyos sa huling panahon at isasama doon sa paraiso. Amen? Isa pa nga hong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Basahin ko lang po sandali ang ating pinakatema sa umaga pong ito. It is about the atonement through His blood. Everybody say atonement through His blood. Basahin ko lang po sandali ang ating key verse in Romans 3:25 to 26.
NIV translation, God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate His righteousness at the present times, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Doon po sa Tagalog na Magandang Balita Bible Revised 2005, siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Noong unang panahon, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Ang Diyos ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Doon po sa Leviticus 16 verse 34 ng NIV translation, mamaya ako'y babalikan natin ang ating key verse. Ang sabi po riyan, He shall bath himself with water in the sanctuary area and put on his regular garments. Then he shall come out and sacrifice the burnt offering for himself and the burnt offering for the people to make atonement for himself and for the people. To make atonement for himself and for the people. Sa Old Testament ho, kapag kakatitingnan po natin ang banal na kasulatan, maliwanag po na ang trabaho ng isang high priest, especially po sa katauhan ni Aaron at ng kanyang buong lahi, ang trabaho po nila ay laging maglinis ng kanilang mga sarili ng tubig doon sa sanctuaryo, and at the same time ay magsuot ng tinatawag na garments. Pero yung regular garments nila na tinatawag ay ayon doon sa panuntunang ibinigay ng Diyos kay Moses. Then, ang sabi po riyan, then he shall come out and sacrifice the burnt offering for himself and the burnt offering for the people to make atonement for himself and for the people. So, ang isang high priest ay naghahandog para sa kanyang sarili at para sa mga tao para magkaroon ng tinatawag na pagbabayad sala. Yun ho ang ibig sabihin ng atonement. Pagbabayad sala para sa kanyang sarili at para sa mga tao na kanyang inire-represent pagka siya ay pumasok doon sa tinatawag na Holy of Holies, dahil ire-represent niya ang tao, kailangang malinis siya una ang kanyang sarili at ang kanyang tinatawag na mga nasasakupan. So sa banal na kasulatan, kapag pinag-usapan ang tinatawag na atonement na trabaho ng isang high priest, ang ibig sabihin ng atonement sa ibang salita ay reparation. Everybody say reparation. Ang ibig sabihin din ay pagbabayad pinsala o pagbabayad puri. Pagka naman yung tinatawag na expiation, ang ibig sabihin ay same ng Tagalog ng atonement o yung tinatawag na pagbabayad sala. Pagbabayad sala. But in Christianity, ang sabi ng ilang mga manunulat, ang atonement na tinatawag, atonement refers to the needed reconciliation between sinful mankind and the Holy God. And this reconciliation is possible through the atoning sacrifice of Jesus Christ. Pag sinabi pong atonement, ito po ay, ang ibig sabihin nito ay pangangailangan ng tinatawag na pagkakaroon o ng tinatawag na muling pagkakaroon ng maayos na relasyon o yung tinatawag na relasyon ng taong makasalanan at ng Diyos na banal. Muling mapanaugli, maipanumbalik o mapanumbalik ang tinatawag na tamang relasyon ng taong makasalanan sa isang taong o sa isang Diyos na banal. Pero ang reconciliation na ito ay possible lamang o posible lamang mangyari sa pamamagitan ng tinatawag na atoning sacrifice of Jesus Christ. Ano ang ibig sabihin? Para mabalik muli ang relasyon ng tao sa Diyos, posible lang na mangyari yon
kapag ang pinag-usapan ang magbabayad ng sala at magsasakripisyo at mag-aalay ng kanyang buhay, ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil lagi natin naririnig sa ating spiritual director, only the blood of Jesus, tanging ang dugo lang ng ating Panginoong Jesucristo ang walang kasalanan o bahid kasalanan. Ang sinless blood lang ay ang dugo ni Jesus na hindi nabahiran ng tinatawag na kasalanan ng ating unang mga magulang na si Eva at si Adan from the very beginning. Sapagat alam natin, lagi pinapaliwanag natin spiritual director, sapagat si Jesus ay conceived in the womb of Mary by the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Spirit, without any touch ng sino man lalaki o even ni Joseph. So, walang tinatawag na sexual intercourse na nangyari, walang tinatawag na bloodline na galing kay Eva at kay Adan, sapagat si Jesus ay inilagay ng banal na Espiritu Santo sa kanyang kapangyarihan sa sinapupunan ni Maria, ni Birhing Maria, kaya walang kinalaman ng dugo ni Joseph para sabihin si Jesus ay nadaluyan ng kasalanan mula kay Eva at mula kay Adan. Kaya tinatawag na only the atoning sacrifice of Jesus para lang maging possible ang reconciliation. Mabalik muli ang relasyon ng tao sa Diyos, mapatawad ang buong sangkatauhan, ang pwede lang i-honor sa kalangitan ay walang iba kung hindi ang pagbabayad sala at ang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Basically, ang ibig sabihin ng tinatawag na atonement ay naturally at one with God. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nabayaran ng kasalanan mo, muli kang maibabalik sa Panginoon. Maipagkakaisa kang muli sa Diyos. Yun ang ibig po sabihin. At maliwanag sa banal na kasulatan, kapag tiningnan po natin, tanging ang dugo lang ni Jesus ang po pwedeng magbayad sala sa bawat isa ho sa atin. Kaya tinawag na atonement. Dugo lang ni Jesus. Sa Old Testament, dugo ng hayop ang ginagamit para ialay, i-offer, para mabayaran ng kasalanan. Pero ang totoo po, kino-cover up lang. Tinatakpan lang ng dugo ng hayop ang kasalanan ng mga tao noong unang panahon. Tinatakpan lang pero hindi tuluyang nahuhugasan, hindi tuluyang nawawala. Pero iba ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang dugo ng ating Panginoong Jesus, kapag tinanggap natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, inangkin natin yung ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo na para sa atin, tayong lahat ay hindi lang tinakpan ng kasalanan, bagkus ay hinugasan sa ating kasalanan, pinaputi, simbosilak ng nyebes sa kaputian, bawat isa sa atin. At yung katuwiran at kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang ibinigay niya at ibinalabal niya sa atin at idinamit niya. Kaya naman tayo pong lahat, pag tiningnan ng God the Father, tayo pong lahat ay righteous before the eyes of God. Not because of our own righteousness, but because of what Jesus did on the cross. Maliwanag po yun. So, bakit ba kailangan ng tinatawag na atonement? Because God hates sin. That's the first one. Mamaya ho ay liliwanagin natin yan. Tingnan po natin. Why? Why there is a need for atonement? Number one, to demonstrate His righteousness. Everybody say, to demonstrate His righteousness. Minsan pa po, sabihin po natin lahat, to demonstrate His righteousness. Sabi ng Romans 3:25, letter B, He did this to demonstrate His righteousness because in His forbearance, He had left the sins committed beforehand unpunished. Pag tinignan po natin, ginawa ito ng ating Panginoong Jesucristo o ng Diyos, ginawa niya na iyalay ang kanyang bugtong na anak para maging bayad sala sa buong sangkatauhan sapagkat before, hindi niya pinansin ang kasalanan ng mga tao. Ibig sabihin, lumalapit ang tao, humihingi ng tawad sa pamamagitan ng blood, dugo ng mga hayop, okay lang yon sa Old Testament. Pero, pag tinignan natin ang banal na kasulatan, hindi na natiling ang Diyos ay satisfied ron. Kasi alam ng Diyos na hindi naman tuluyang nawawala ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng dugo lamang ng hayop. So bakit kailangan ng atonement? Para ipakita ng Diyos yung kanyang katuwiran na ang Diyos ay matuwid. Minsan nga ho ay mahirap isipin at unawain eh. Bakit sinasabing ang Diyos ay matuwid? Balikan ho natin yung ating key verse. Yung Tagalog ho, dito ho sa
Roma 3:25, doon sa slide number 5. Ano ang sabi riyan? Siya ay inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Tingnan niyo po yung sumunod na mga pangungusap. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Intindihin po natin yung context, yung verse mismo. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid. Ano ibig sabihin ginawa ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid? Noong unang panahon, nagtimpi siya. Ipinagpaumanhin muna niya ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ina-allowed lang muna niya, sige, dugo ng hayop, okay lang. Ngunit ngayon, ang tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid at siya ang nagpapawalang sala sa mga sumasampalataya kay Jesus. Ngunit ngayon ay tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid. Bakit sinasabing tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid? Dahil, kaya sinasabing tuwirang ipinapakita ng Diyos na siya'y matuwid, dahil sa kasalanan ng tao, nagawa niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak para mamatay doon sa krus ng Kalbaryo para lang bayaran na ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Ibig lang sabihin, seryoso ang Diyos na kinamumuhian niya ang kasalanan, na siya'y isang matuwid na Diyos. Nakita ho ba natin yon? Pinatunayan ng Diyos na siya'y matuwid. Ang ibig sabihin, kailanman ay hindi ko tinolerate, hindi ko kinusinti ang kasalanan. Dahil akong Diyos ay matuwid, sukdo lang ibigay ko ang aking bugtong na anak para lang bayaran ang kasalanan ng sangkatauhan. Gagawin ko dahil ako'y Diyos na matuwid. Nakita niyo ho ang panuntunan ng Panginoon? Kaya ho, yung ginagawa ng tao sa panahon natin ngayon, maging ang ginagawang kabi-kabilang kasalanan ng tao, sa gobyerno man, sa church man, sa community man, maging yung mga tao in respect to other religion, mahirap yung sumisigaw lang tayo na may palaspas tayo, welcome natin si Jesus, pero hindi naman totoong Diyos ng ating buhay. Pakitang tao lang. Ritual lang. Kasi nakagisnan. Ritual lang. Kasi nakagisnan. Kailangan may dala akong palaspas. Naranasan ko yan eh. Habang kami may dalang palaspas, nagaganyanan kami ng mga piyesa ko. Nakita mo yung ganda nun, no? Ritual. Wala hong essence ng tinatawag na kabanalan. Walang essence. Pero ang Diyos, pinatunayan niyang siya'y matuwid. Kaya kailangan ng atonement para ipakita ng Diyos na seryoso ko. Hindi ako nagbibiro. Dapat ang kasalanan wakasan, seryoso ko. Yun ang ibig ipakita ng Diyos. God hates sin. Na kahit ang kanyang bugtong na anak, ibibigay niya para lang bayaran ang kasalanan mo. Kaya mga tunay na anak ng Diyos, mahalaga maintindihan natin ito. Hindi simple ang ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya nga ho laging pinagdidiinan, this church is not for sale. Because we are redeemed, purchased by the holy blood of our Lord Jesus Christ, na hindi kayang bayaran at tumbasan ang anumang pera sa mundong ito. Maging ang ginagawa ng iba't ibang tao na hindi na masiyahan sa pagkakamal ng pera, nakakahiya eh. Korupsyon din korupsyon dun. At yung iba, kahit Kristiyano na, basta nakakakuha ng pabor, kayang iwanan ng pananampalataya, kayang pikitan ang pananampalataya, nakakakuha ko ng pabor dito eh. Nakakakuha ko ng pabor dito eh. Maraming ganun. Hindi naiintindihan. Imagine that, kung ikaw ay GIL people ka. Alam mo kumakandidato ang iyong spiritual director, tapos iba ang daladala mo, mahiya ka sa sarili mo. Kung ikaw ay totoong GIL at kung ikaw ay totoong Kristiyano. Dahil kung totoong kang Kristiyano, naiintindihan mo inilalaban ng Diyos at bayan. Naiintindihan mo prinsipyo. Namulat ka na enlightened ka, naliwanagan ka. Pero kung Kristiyano ka, iba ang ginagawa mo at umaating ka pa sa GIL, kapatid, baka hindi ka totoong born again. Pakisabi mo sa katabi mo, are you truly born again? Totoo bang naliwanagan ka? Totoo bang naliwanagan ka? O baka naman, barka-barkadahan lang, aatin ako sasama ko kasi andito barkada ko eh. Okay lang, aatin ako kasi andito yung kaibigan ko eh. Andito yung nililigawan ko eh. Kung ganun lang ang ginagawa natin, nako, mag-isip kayo. Hindi ho biruan ang buhay pananampalataya, ang buhay Kristiyano.
Amen? Kaya minsan, mag-iinit ang dugo mo pagka hindi naiintindihan ng iba yung katotohanan ito. There is a need for atonement to demonstrate God's righteousness. Ano ang sabi ng Proverbs 8:13? Ano po? Ng HCSB translation. To fear the Lord is to hate evil. I hate arrogant pride, evil conduct, and perverse speech. Tingnan niyo po ito. To fear the Lord is to hate evil. Sapagkat ang sabi ng wisdom ng Proverbs, I hate arrogant pride. Everybody say, I hate arrogant pride. Pinagsama pa yung arrogant tsaka yung pride, no? Wala namang comma sa HCSB. I hate arrogant pride, evil conduct, and perverse speech. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi, ang sabi ng karunungan ng kawikaan, ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Diwang kayabangan. Imagine that, perverse speech. Diwang kayabangan. Kaya tama sinabi na Isaiah 59, talatang 1 hanggang talatang 2. Yung panalangin natin, hindi naman bingi ang Diyos para hindi tayo marinig. Lalong hindi maiksi ang kami ng Diyos para hindi tayo maabot. Pero ang dahilan ay ang ating tinatawag na kasalanan. Ipinakikita ng Diyos sa banal na kasulatan na ang kasalanan mismo ay kinamumuhian niya sapagkat siya'y isang Diyos na matuwid. Andyan pa ho ba tayo? Kaya kailangan ng atonement. Kaya yung iba nagtatanong, pilosopo, ang sabi nila, naka-live ako, recorded ako, no? Kasi naalala ko, sabi ho nung ating former president, yung patungkol kay Jesus, Diyos yan? Mamamatay ka sa krus? Oo, ang mga kasunod ho, hindi ko na kayang banggitin sobrang panunuya. Hindi naiintindihan ng sangkatauhan. Ang tanong ng iba, dapat ba ang isang Diyos ay mamatay sa krus ng Kalbaryo kung totoong Diyos yan? Hindi naiintindihan ang role ng Trinity. Hindi naiintindihan ang role ng tinatawag na krus ng Kalbaryo, that the cross of Calvary ay blueprint na sa heaven before the time began. Bago pa magsimula ang panahon at ang kasaysayan, may blueprint na sa langit. Dahil alam ng Diyos. Ang Diyos lahat alam Yung nangyayari, mangyayari pa. Kahit yung hindi pa nangyayari, alam ng Diyos, nakikita niya Kaya ang role ng God the Son, ng anak ng Diyos, hindi lang Diyos. Bagkus ang kanyang role ay magkatawang tao para bayaran ang pagkakasala ng buong sangkatauhan. Dahil kapag walang magbabayad ng kasalanan, wala na. Papunta na ang lahat sa dagat-dagatang apoy na impyerno. Sapagat ang lahat ng taong isisilang sa mundong ito, automatic na may laman at may dugo, automatic na may kaluluwa. Sapagat galing kay Eva at kay Adan. If you will study, yung tinatawag na creation about humatology, yung tanong ng iba, pag ba pastor ang isang tao ay isinilang, paano ba ginagawa ng Diyos? Lahat ba ng taong isinisilang kagaya ng ginawa kay Adan, hihingahan at magkakabuhay? Wala hong ganun. Minsan lang ginawa ng Diyos yun. Automatic lahat yun. Lahat ng lahi na magmumula kay Eva at kay Adan. Sino mang isinilang na may buhay, isa lang ibig sabihin, galing kay Eva at kay Adan. Sapagat iyon ang mandato ng Diyos. Automatic yun. Meron kang buhay, may kaluluwa ka. Automatic yun. May espiritu ka, automatic yun. Galing sa Diyos yun. Dahil galing ka kay Eva at kay Adan, hindi every time na may malilikhang bata, hihingahan ng Diyos. Hindi ho ganun. 8 billion na ho ang tao sa mundong ito. Ang Diyos din naman ho, kahit sabihin Diyos, hindi naman niya gagawin, hihingahan nyo, 8 billion na yun. Automatic ho yun. Kaya lahat ng taong isisilang sa mundong ito, automatic mayroong original sin sa ayaw mo at sa gusto. Automatic. Ano patunay ng original sin? Walang taong tinuruang gumawa ng mali, pati bata. Pero magmula sa pagkabata hanggang lumalaki, automatic ang kasalanan ginagawa. Di ba? Kasinungalingan. Lahat na yan. Panguumit. Lahat. Bigyan mo ng pera, di bumabalik ang sukli. Automatic yan Walang hindi matapat.
automatic yung kasalanan yun eh. Galing kay Eva at kay Adan yun eh. Lahat ng gusto mo, pag nanasa mo, lahat ng gusto mo, pabor sa'yo. Kaya yung sinasabing nagsusugal lang kami, Pastor, piso-piso lang naman ito. Naku, piso-piso. Makakita ka lang 20 pesos na medyo malutong nung araw eh, nanginginig na ang laman mo eh. Sugalero ho ako, kaya alam ko eh. Ang hindi ko lang alam na sugal eh, yung, kung alin pa rin yung pinakamadali, yung tong its eh. Pero nung araw, name it. Madalas ko sabihin, ano gusto mo? 44, 41, Lucky 9, Reg Dog, Ram Slam? Ano gusto mo ako? Anong klaseng sugal ang sasabihin mo kay Pastor Michael? Marunong ho ako magkasa ng barahe. Sugalero ho ako nung araw. Umaabot ho ako ng 2 days, walang tulugan. Di ho ba? Kaya nakakahiya sa Diyos. Pagkakain ko 10 minutes lang nagbabasa ng Bible, inaantok eh. Mahihiya ka sa Diyos. Kung nung araw magsugal kayo, ganun na lang, hindi kayo naantok. O, di ba? Yung iba, sabi na iba, ako Pastor, hindi na ako talaga nagsusugal. Sumisilip na lang ako pag may nagsusugal. Habang na kasi, mali ang tire, dapat yun tinire. Handong ka pa rin eh. Hindi ka pa rin nakakalaya. Ang tao, pag hindi totoong na born again, hindi na ipanganak by the power of the Holy Spirit, yung tinukoy sa John chapter 3, hindi magbabago buhay talaga. Hindi natin kayang baguhin ang buhay na ito. Only God can do that. Amen? Likas sa atin eh. Likas sa atin. Makasarili tayo. Ayaw na makakanti ang ating ego. Pag nakanti ang ating ego, galing na galit tayo. Natural ho yun. My beloved brothers and sisters, ipinakita ng Diyos na siya'y matuwid nang si Jesucristo ialay ang kanyang buhay. Patunay lang ang krus ng Kalbaryo na ako'y Diyos na banal. Amen? Mas malakas ang palakpak sa ating Panginoon. Ano ang sabi na Isaiah 13:11? I will bring disaster on the world and their own iniquity. On the wicked, I will put an end to the pride of the arrogant and humiliate the insolence of tyrants. I will bring disaster on the world and their own iniquity. On the wicked, I will put an end to the pride of the arrogant and humiliate the insolence of tyrants. Ang Diyos mismo ang nagsasabi po nito. Gusto ng Diyos na wakasan ang lahat ng kasalanan na meron ang mundo pong ito. Why? Sapagkat galit na galit ang Diyos sa kasalanan. Imagine that. Pag nakitaan ng isa na nagnakaw, yung nagnakaw hanap ng pagnanakaw ng isa. Walang umaamin eh. Hanapan lang ng nakawan. Hanapan lang ng korupsyon. Walang umaamin. Kaya yung mga taong bayan na hindi nag-iisip, nahahati tayo ng mga taong pare-pareho namang mga kurap. Nagnakaw yung isa, nakita, kinasuhan. Ngayon, ano gagawin na? Hanapan nyo. Kinakailan, makitaan din yun para mabalansin natin. Nakakalungkot, walang ibig umamin. Dahil likas sa atin yun. Gustong-gusto ng Diyos na wakasan. Kaya ang mundong ito, hindi pwedeng magtagal ito eh. Pinag-aralan ko yung The Big One. The Big One ay nangyayari siya, I think, every 400 years. Yung fault line na sinasabi, yung West Valley Fault, ay kapag tinuos po ang year, ibig sabihin, dapat mangyayari siya by the year 2050. By the year 2050, 2050 to be exact. Kapag ang pag-uusapan ay yung years ng pagitan kung kailang gumagalaw ang fault line. Ang sabi ng pag-aaral. Pero ang sabi ng mga bihasa, hindi ibig sabihin 2050 ay sakto yun. Kung titingnan nyo yung distance. Anytime pwede siyang mangyari. Anytime pwedeng mangyari. The big one. So, inulit-uli ng pag-aaral, wag natin kakalimutan kasama ang Philippines sa Ring of Fire. Kapag may gumagalaw doon sa tinatawag na, sabihin, may mga plates tayo, pag may gumagalaw sa ibang bansa, possible na affected tayo. Pati bulkan natin ay umiikot lang ang daan ay ilalim ng dagat. Kaya natatakot ang marami dahil ang sinasabi nila, hinog na ang the big one. Anytime po pwedeng mangyari, pwedeng maganap. Bagamat kapag kinalkula mo, dapat 2050 pa siya. But listen carefully. Kapag ang Diyos, nakita niya ang kasalanan ay ayaw tigilan ng tao sa Pilipinas.
Pwedeng madali ang lahat ng bagay. Pwede i-accelerate ng Lord. Why? Sapagkat gusto ng Diyos, tuldukan ang kasamaan ng tao. Gusto ng Diyos. Kaya ho ako, nabuo yung tiwala ko, na kahit ano ginagawa ng ibang bansa, even ng China, pag ang Diyos ay sumuko, ang kanyang pasensya na abot na, at hindi na po pwedeng pagtagalin pa, kahit sila, pwedeng tuldukan ng Diyos. Pwedeng tuldukan ng Diyos. Nakita nyo nangyayari ngayon sitwasyon. Dahil ang Amerika, gustong-gusto nila makaahon sila, kailangan nilang taasan ng taripa. Pagtaas ng taripa nila, umaalsa ang napakaraming bansa. Dahil lahat affected. Lahat affected. Pero kung ikaw ang Pangulo ng Amerika, papayag ka ba naman tuluyang kang bumulusok? Pag nangyari yon, ang China ang mangunguna sa lahat dahil sila din ay may utang sa China. Kapag titingnan natin ang nangyayaring sitwasyon, crucial ho. Anytime ang Third World War ay po pwede talagang mangyari. Anytime. Anytime. Anong sabi ng China? Ayaw mo? Gusto mo ng taripa, ng taxes, ng tax war? Kahit dalhin mo sa tunay na giyera, lalaban kami, giyera tayo kung gusto mo. Sabi ho ng China, lahat ay nag-aabang. Lahat nag-aabang. Ang Canada nag-aabang. Tatanggalan namin kayo ng power supply. Ang Taiwan, huwag nyo kaming gigipitin. Nasa amin ang chips ng buong mundo. Ang Pilipinas, ang tanging panlaban natin panalangin. Wala ho tayong kayang ipanlaban Ang panlaban lang natin ay may Diyos sa bansang ito. Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. Mas malakas sa palakpak sa Diyos. Kaya alam nyo ho, pansinin nyo, pinakamaraming aksidente nangyayari sa bansa tuwing padating, before and during Lenten season. Have you evaluate that? Have you noticed that events before, during ng Lenten season, mas maraming accidents? Ikaw man ng Diyos, gusto mo makialam sa bansa, sa dami mo nakikitang maling pagsamba, nahahapis ang puso ng Diyos. Mali ang pagsambe. Idolatrous worship. Kaya pansinin mo, lahat ng panahon, mas marami ang aksidente, sunod-sunod. Pati awayan niya sa gitna ng kalsada Magtataka ka naman sa atin kasi sa bansa natin. Lahat yata may baril. Bawal ang baril ngayon dahil may election ban. Lahat ay may dala. Kaya pagka nagkainitan sa gitna ng kalye, ang pangasa ay mamaril. Matapos makapatay, naghihimas ng bakal at humihingi ng sorry. May napala ba? Matapos kang pumatay? Sobra spirit na controlling at deception sa panahong ito Bakit naglalaro ang demonyo ngayon? Dahil mas maraming nakikita ang demonyo na mali ang pagsamba sa Diyos. Sa tanggapin ho natin sa hindi. God hates idolatrous worship. Kinamumuhian po ng Diyos yan. Pero makita natin, bulag pa rin ang ating mga kababayan. Kaya ang sabi ng Diyos, I will bring disaster not only in one nation, but on the world and their own iniquity on the wicked. I will put an end to the pride of the arrogant. Sino ang arroganteng bansa? Ang sabi ng Diyos, I will put an end sa lahat ng bansa na arrogante at sa lahat ng mga taong arrogante. Matuwid ang Diyos. Kung nakikita man natin nagtatagumpay ang masama, gusto ko pong sabihin sa inyo, may hangganan silang lahat. May hangganan silang lahat. Kaya tama ho Si Jesus ang katuwiran ng Diyos. Ipinahiya ng Panginoong Hesus ang lahat ng gawa ng tao sa mundong ito because of what Jesus did on the cross. He is the righteousness of God. Jesus, do you remember that song? God's righteousness revealed. The Son of Man, the Son of God,
His kingdom comes. Jesus, redemption sacrifice, now glorified, now justified. His kingdom comes. Gusto ko po ang chorus. And this kingdom will know no end, and its glory shall know no bounds. For the majesty and power of this kingdom King has come, and this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Tingnan niyo po. Kung ang nagpakita ng katuwiran ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo, isa lang ho ang ibig sabihin. Wala hong ibang pwedeng panaligan at panampalatayan na ng sino man sa atin para maging matuwid rin sa harapan ng Diyos. Tama ho yung binanggit kanina eh. Upang ang sino mang mananalig at mananampalataya sa pagdanak at pagbubo ng kanyang dugo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya kung inaakala ng iba na may kaligtasan sa ibang paraan, nagkamali ho tayo. Dahil ang isang Jesus lamang na nagpahayag ng katuwiran ng Diyos ang pwede mo lamang takbuhan kung kaligtasan ang nais mong maranasan. Amen? Wala hong iba. Siya lang talaga ang may hawak nun. Kaya tama yung Acts 4:12, very basic no? Walang ibang pangalang ibinigay ng Diyos sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao. Tanging pangalan lamang ng ating Panginoon Jesus na binanggit in verse 10 ang pwede lamang ikaligtas ng sino man. And those who shall call upon the name of the Lord in Romans 10:13 will be saved, shall be saved. Because ang sabi ng Philippians 2 verse 10 and verse 11, on that name, everything in heaven, on earth, under the heaven, above and beneath the earth, every knee shall bow, and every tongue confess. On that name. Tanging pangalan lang ni Jesus wala nang iba. So kung maiintindihan lang ito ng buong sangkatauhan at ng lahat ng relihiyon, itatabi ang lahat ng paniniwala sa ibang mga tao na nilikha lang ng kamay. Itatabing lahat Tiyak yayakapin lang ang Jesus na ito. Amen? Hebrews 1 verse 3, Jesus is the exact representation of God. Noon hong kino-quote ito ng isang cult religion na ngayon ho ay nakakulong. Nakakakabat, nakakakilabot nang sabihin niyang, I am the exact representation of God. I am the Son of God. Nakakakilabot. Dahil pag kinuha mo ang kaluwalhatiang para kay Jesus, tutuldukan ka ng Diyos. Tutuldukan ka ng Diyos. Hindi ho tayo judgmental dito, pero nasa ng taong nagsabing siya ang anak ng Diyos. Tutuldukan ka ng Diyos. Walang pwedeng kumuha ng glory na yon. Because this kingdom will know no end. Hindi ito kailanman magtatapos. Kapag ang kaharian ni Jesus ang nasa puso at nasa buhay mo, wala ho itong katapusan. From here, up to the eternity, hanggang doon sa eternity, magtatagal at mananatili ang paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Tama ho ang awit. Jesus, God's righteousness revealed. The Son of God. His kingdom comes. Jesus' redemption sacrifice. Jesus,
redemption sacrifice, now glorified, now glorified, now justified. His kingdom comes. His kingdom comes. Declare it, church. And this kingdom and its glory shall know, for the majesty and power. Oh, hallelujah. Shakarakaya barabakandarakaya. And this kingdom's reign, and this kingdom's rule, and this kingdom's power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. God's righteousness revealed. Kailan lang ho ay inilabas yung The Chosen. Ang sabi ho ni wife ay malungkot kasi pagkaka mga pelikula ng mga artista, pinapanood ng lahat. Puno ang sinihan. Pero pag si Jesus na pinag-uusapan, walang panahon ho ang tao. Hindi magsasakripisyo. Pero yung iba, manonood lang ho ng concert. Kahit Singapore at Hong Kong, kung magastos, pupunta ho dun. This is the sad truth we have right now. Napakalayo ng puso ng tao sa Diyos. Tapos maghahanap tayo ng kapayapaan, ng kaisahan. Maghahanap tayo ng kasaganaan. Laho eh. Kung may dapat dumugin sa sinihan, ang mga palabas patungkol sa Diyos. At kahit manood ho kayo, hindi ko ho kayo babawalan. Malungkot lang kapag iba na palabas, doon napupuno ang sinihan. Pero pag patungkol kay Jesus, walang ibig manood. Alam niyo ba kahalagahan na nabivisualize niyo ho ang lahat? Imagine that. Jesus, God's righteousness revealed. Pag tiningnan mo kung paano in-address ng Panginoon ang kasalanan, at kung paano binayaran ng kasalanan, ganun pala kahalaga. Ganun pala katuwid ang Diyos. Lahat ng anggulo pinag-uusapan. Paraan ng pamumuhay, paraan ng pakikitungo, paraan ng pakikipag-usap, paraan ng pagpapatawad. Lahat pinag-uusapan, lahat ng anggulo. Sapagat siya ang katuwiran ng Diyos. Kailangan ng atonement to demonstrate God's righteousness. Patunay lang yan, kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. Amen? Palakpakan natin sandali ang Lord. Pangalawa po, the need for atonement, saved from God's wrath. Romans 1:18-19, and I be the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Suppress the truth by their wickedness, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Ba't kailangan ng atonement? Sapagat ang galit puot ng Diyos ay mararanasan mula sa langit ng mga taong gumagawa ng kasalanan at masasama. Na maging ang katotohanan ay pinipigilan, sinusuppress. Imagine that. Usong-uso ho ngayon ang manipulation sa social media, mga vloggers na ginagawang kasinungalingan ang lahat ng mga issues, at ang sasabihin nila, that is a freedom of speech.
freedom of speech. Kaya ho nabanggit ko ho minsan sa isang post ko na we are in a relativistic society. Pluralism. Ang ating ginagawa, lahat lang batayan nung kung ano yung ating pinapaniwalaan. Ala tayong pinagbabatayan ng katotohanan at lalong ayaw kuhanin ng Biblia bilang absolute truth. Dahil kapag kinuha nila yon, mabubunyag ang lahat ng kanilang kasinungalingan at lahat ng kanilang mga kapalaluan. Hindi po pwedeng walang absolute truth. Lalo hindi po pwedeng ihiwalay ang Biblia sapagkat kapag nangyari yon, hindi na ho tayo magkakasundo-sundo. Why? Dahil ang gusto mo at ang paniniwala mo, hindi ko po pwedeng saranggahin yon. Eto paniniwala ko, yes, magkakanya-kanya ho tayo. Andyan pa ho ba tayo? Hindi tayo magkakasundo. Walang magandang teamwork, walang magandang pamayanan, walang magandang komunidad, lalong walang magandang bansa. Dahil ang katwiran natin, that is a freedom of speech. Church, in every freedom, there is a corresponding consequences and accountability. Hindi po pwedeng ang alam lang natin, freedom of speech. Cyber libel sa media, para lang ho alam ninyo. Kapag ikaw ay bumanat ng about the government, walang cyber libel doon. Pero pa ikay bumanat na ng personal, drug addict yan, may kinakasamang iba yan, may third party yan, manloloko yan, pwede kang kasuhan ng cyber libel. Pwede kang kasuhan ng libel crime. Why? Personal na kasi ginagawa mo. Dapat alam mo nating lahat yun. Nang hindi yung banat lang tayo ng banat sa social media. Pero ang dami yung tao, ang katwiran nila pag tinanong mo, but that is a freedom of speech. Tanungan nga ako sa Kongreso at sa Senado, simple lang naman ang sagot, yes or no. Yan sasabihin pa, Mr. Chair, I invoke my right. My right to ano? My right to keep silent. Imagine that. I invoke my right. Laging I invoke my right. Yes or no lang naman ang sagot. Reading between the lines, pag hindi mo sinagot, isa lang ibig sabihin nun. Alimbawa, tinanong ko kayo, kaya Sister Ellie, talaga bang pinatay mo si Rizal? Yes or no? Sasabihin ba ni Sister Ellie, Mr. Chair, I invoke my right. My right to keep and to remain silent. My right as a citizen, my right of my privacy. Lahat ng right, binabanggit na. Lahat ng right. Malungkot kasi mali ang paggamit ng karapatan. Ang paggamit ng karapatan, dapat alam natin kung saan at paano ginagamit ito. Alam mo yung mga taong may itinatagong mali eh. Nakaganon pa minsan sa attorney. Sasabihin ko, attorney, bilisan mo. Tinatanong ako. Ito ang nangyayari. Kaya ang wrath of God, darating talaga eh. Pero ba't kailangan ng atonement? Pag tinignan natin, ba't kailangan yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Sabi rito sa verse 19, since what may be known about God is plain to them. Supposed to be ang patungkol sa Diyos, alam naman nila, pinadalingan ng Diyos eh. Pero kahit alam nila, sinusurpress nila ang truth. Sabi na Romans 2 verse 5 ESV translation, but because of your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath when God's righteous judgment will be revealed. Yung sobrang pagmamatigas ng puso, yung sobrang pagiging magaspang na pag-uugali, yung sobrang kasalanang iniimbak natin, katigasan ng ulo, nag-i-invite yun ng wrath of God. Sabi na Roma 5:9 na magandang balita, Biblia. Sa Tagalog po, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Kaya kailangan ng atonement para maligtas tayo sa puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos kasama ang dagat-dagatang apoy ng impyerno, kasama sa puot ng Diyos. At para tayo makaiwas doon, kailangan natin ng pagbabayad sala sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi na Ephesians 2:4-5 NIV, but because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Biyaya pa rin ho eh. Biyaya pa rin. But because of His great love for us,
God who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. Maging sa panahong tayo'y patay sa ating mga kasalanan at karumihan, binuhay tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo sa ating pananalig at pananampalataya. But it is only by the grace of God. Hindi ho pa rin pwedeng magmalaki ang sino man ho sa atin. Kaya kailangan ng atonement para maligtas tayo sa puot ng Diyos. Ang pinakamahirap po, maranasan ng tao ang puot ng Diyos. Maranasan ng bansa ang puot ng Diyos. Hindi ho madali. Mahirap po. Kaawayin mo na ang lahat ng tao sa buong mundo. Maging ang China, awayin mo si Trump. Pero wag mo aawayin ng Diyos. Dahil pag ang Diyos ang inaway mo, kapatid, kalaban mo ang langit at lupa. Si Jonah, nang awayin niya ang Diyos at tumakas siya, pati ang dagat, kalaban niya. Pati ang isda, kalaban niya. Pati ang panahon, kalaban mo. Naranasan niyo ba yung alam na alam mo may ginawa kang mali, nag-aabang ka lang na sasakay, isang oras ka na, hindi ka pa rin nasasakay. Hindi ka nag-isip, kalaban mo kasi ang Diyos. Walang pabor. Dapat darating na yung, hindi ba't ang tagal naman? Baka kapatid, may kailangan kang pagsisihan. Mahirap kalaban ng Diyos. Dahil pati ang kalikasan, susunod sa Panginoon. Di ba yung isda, inutusan lang ng Diyos? Di ba? Kanin mo si Jonah. Pag sinabi ng Diyos, kanin mo si Willie, gagawin ng Diyos yun. Pero pag sinabi ng Diyos na, isda, iluwa mo na si Willie, iluluwa na ng Diyos yun. Kaya nang iluwa si Brother Willie sa tahanan ng Sister Fe. Di ba? Kayang gawin ng Diyos yun eh. Kayang ikuman ng Diyos ang lahat, pati ang hangin. Amen? Pati ang hangin. Imagine niyo kung ang Diyos ay hindi napakabuti, nung malaman na pwede rin palang by air makuha yung COVID-19, paano kung hinayaan ng Diyos na ang hangin na may COVID ay talagang sa atin lahat pumunta? Kahit nasaan ka, kaya malalanghap mo yun eh. But God is good. Imagine that. Kung may nagka-COVID man sa atin, iningatan ng Diyos. At marami sa atin, majority, hindi pinayagan ng Diyos. Kasi alam ng Diyos ang kapasidad rin ng ating katawan. Yung ibang mga kapatira nagka-COVID, alam ng Diyos, kaya nilang pagtagumpayan eh. Tayo, wag natin sabihin kaya nangyari yung malakas ang katawan ko, malakas ang katawan ko. Yes, possible yun, malakas ang katawan mo. Pero ang isang reason, iningatan ka ng Diyos. Alam kasi ng Diyos ang kahinaan ng katawan mo. Kaya napakasarap ho ang Diyos na paglingkuran. Kaya kailangan ng atonement, mahirap ang puot ng Diyos. Kanina ho, napakahaba ng traffic namin kasi lahat ng dadaanan mo, panay palaspas. Pag nadaanan mo labasan na sila, ala na. Yung aso ho namin, napakaaga ng gigising eh. 3:00, gigisingin ka. Gustong matulog, di ka makatulog. Hanggat hindi mo binibigyan ng treats. Kailangan gumising ho ako ng 4. Kailangan ko umidlip pa kasi antok na antok ho ako eh. Kaya lang ako, pagtingin ko sa sarili, 5:30 na, hindi na 4. Kaya mahirap talaga ang pangalawang idlip. Sabi ko, Michael, matuto ka lagi, bawal ang pangalawang idlip. Siguradong hindi ka may idlip ng tama sa oras. Sure yun. Di ba? Yung mga pumapasok, pag kayo nagising, bumangon na kayo. Kasi pag natulog ka uli, sure yun. Late ka tiyak. Kasi akala mo may iksi lang, hindi mo alam, oras na pala binilang. Nung magising, 5:30. 5 kaming maliligo. Tapos madadaanan mo lahat ay may palaspas. Habang nadadaanan ho namin, aawa ka eh. Kasi hindi alam ang katotohanan. Tayo nagpapasalamat dahil nalaman natin ang katotohanan. Kaya kailangan natin ipanalangin silang lahat. Amen? Palakpakan po natin sandali ang Lord. The need for atonement, number 3. Pakibasa nga ho natin lahat. Meron ba tayo? Yan. 1, 2, 3, go. Save. Save through His life. Basic. Tama po. Tinatanong nga ako ni wife,
Bakit save through His life pa? Mayroon na nga blood o may atonement na nga. Meron ho kasi kung gustong bigyan ng DNA nilagay ng Diyos sa aking puso habang binabasa ko. Sabi ng Romans 5:8-11 NIV, "But God demonstrates His own love for us in this." Kabisado ho natin ito eh. "While we were still sinners, Christ died for us." Pero yung sumunod na verse 9 up to verse 11. "Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? For if, while we were God's enemies, we were reconciled to Him through the death of His Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through His life? Not only is this so, but we also boast in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation." Everybody say, received reconciliation. Ang sabi ho ng verse 10, how much more, ng letter B, having been reconciled, shall we be saved through His life. Masarap ho maramdaman ang katotohanan ito. Si Caiaphas ay isa ho sa nagplot. Siya ang nagbigay ng major plot to kill Jesus. But pansinin niyo po ang John chapter 11, 49-50 ng NIV. "Then one of them, named Caiaphas, who was high priest that year, spoke up, 'You know nothing at all. You do not realize that it is better for you that one man die for the people than that the whole nation perish.'" Mas mainam na isang tao lang ang mamatay para sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa buong bansa, kaysa naman ang lahat ng bansa mamatay para sa kanyang kasalanan. Listen carefully. In the first place, kapag binag-aralan niyo po ang context, hindi naman maganda ang motibo ni Caiaphas nung sabihin niya ito. Hindi maganda ang motibo niya. Gusto niya talagang ipapatay si Jesus, pinaganda lang niya para lahat ay sumang-ayon. Oo nga, no? Kaysa lahat naman ay mamatay, isa na lang ang mamatay. Total, sinasabi niyang, parang ang dating parang ganito yung paraphrase eh. Since na sinasabi niya siya ang Savior, since na sinasabi niya siya ang King of Kings, o de sige, siya na lang ang mag-alay ng buhay. Without knowing the truth. Ang sabi ng ilang Bible scholar, na ang Diyos ang naglagay kay Caiaphas ng tinatawag na wisdom na binanggit niya na ito. Bagamat ang motibo ng kanyang puso ay mali, pero hindi alam ng high priest na ito ang plano ng Diyos. Ano ho ang sabi ho ng John 11, 49-50? "Then one of them, named Caiaphas," sa ibang pronunciation ay Caiaphas, "who was high priest that year, spoke up, 'You know nothing at all. Wala kayong alam eh. You do not realize that it is better for you that one man die," referring to Jesus, "for the people, than that the whole nation perish." Kaysa naman ang buong bansa mapahamak. Mas mainam isang tao na lang ang mamatay. Hindi alam ni Caiaphas, this is part of the overall plan of the living God. Hindi niya alam. Imagine that. Kung hindi ginamit ng Diyos, kaya totoo, even the sons of the devil can be used by God. Just to i-fulfill yung kanyang pangako, yung kanyang overall plan, yung kanyang blueprint. Even the sons of the devil, maging anak ng kaaway ng demonyo, pwedeng gamitin ng Diyos. Pero imagine that, kung walang Jesus na nag-alay ng kanyang buhay, na ibinigay sa bawat isa ho sa atin, na hindi niya inisip ang kawalan nito. Ano sabi ni Jesus? Kung tutusin, pwede ko itong bawiin kung gugustuhin ko eh. Pwede ko namang hindi ituloy kung gugustuhin ko eh. Pwede. Pero inyalay niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Ang sarap hong tingnan yan sa atonement na may isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kaligtasan at sa kawalang kapahamakan ng bawat isa po sa atin. Ang Panginoon Jesus sa kanyang pagiging tao, na uhaw, alam natin yan lahat yan, sa 7 last word.
Mismo ang Panginoon Jesus ang nagsabing, I thirst. Siya mismo ay nauhaw. Siya mismo napagod, nabugbog. Lahat naranasan niya bilang Diyos na nagkatawang tao. Pero still, inyalay pa rin niya ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Ang sarap pong tingnan nun, na may Diyos na nagmahal sa atin. Hindi ba pag may mga tao tayo nakakilala na kayang ibigay ang buhay sa iyo, ang sarap ng pakiramdam? Yung kaya kang samahan sa lahat ng laban, ang sarap ng pakiramdam. Alam mo hindi kayo iwanan, ang sarap ng pakiramdam. How much more kung ang Diyos ang kasama mo? Kaya totoo yung binanggit ng Romans 8:32 eh. Kung naibigay ng Diyos, nagawa niya ibigay ang kanyang bugtong na anak, hindi kaya niya kayang ibigay ang lahat ng bagay kasama ng kanyang bugtong na anak? Eh nagawa nga niyang ibigay ang kanyang bugtong na anak. Ang kanyang kay sa isang anak. At ang Panginoong Hesus nang nasa lupa, hindi niya pinagkait ang kanyang buhay na pwede naman niyang bawiin. Imagine that. Madalas ko sabihin, for the first time in the history, nag-pray si Jesus na, Father, if it is your will, let this cup be taken away from me. But not my will, but yours be done. Kung pwede, nung makita niya ang hirap ng krus ng Kalbaryo, kung pwede, Ama, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap, kung pwede lang. Naramdaman niyo ba yon? Yung prayer ng isang Jesus, na kung pwede lang ilayo mo po sa akin ang saro ng paghihirap, pero wag kang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Alam niya kung gaano kahirap ang krus ng Kalbaryo. Alam niya kung gaano kahirap magbayad sala ng buong sangkatauhan, pero ginawa pa rin noon ng Panginoon. Ibinigay ang kanyang buhay. Kaya walang dakilang pagmamahal ng isang tao, kundi ialay ang kanyang buhay sa isang kaibigan. Para mapatunayan mong dakilang yung pag-ibig at pagmamahal, kaya mong ialay ang iyong buhay. Tanong, kung ang Diyos na ialay ang kanyang buhay, kaya din ho kaya nating ialay at ibigay ang ating buhay? Madalas ho ninyo naririnig sa mga pastor, napakahirap awitin ang awit ng, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay. Ano ang madalas na sinasabi? 1,000 buhay. Pero yun nga lang isa madalas, hindi mo pa maibigay. Napakamapangahas ng awit para sabihin mong, kung mayroon lamang akong 1,000 buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'king nag-iisang taglay, upang ibigin ka, walang yung nag-iisa lang, maibigay mo sa Diyos, sapat na ho yun. Hindi na ho kailangan ng maraming buhay. Yun nga lang, bulsa mo, maibigay mo sa Diyos kasama ng buhay mo, sapat na ho yun. Darating ho ang ating anibersaryo and happy anniversary po to everyone. Happy 44th year anniversary. Are you excited? Are you excited? Wala tayo nakuhang magandang lugar. Napakainit ho ng lugar. Pinuntahan ko po, 3 hours ho ako nag-stay. 3:30, 4:30. Tagos ang sikat ng araw sa loob ng covered court. Sobrang dinadakot yung puso ko. Sabi ko, Lord, para sa iyo to eh. Alawalatian mo to. Pero hirap na hirap kaming humanap ng lugar. Uulitin ko po, mahirap kalaban ng Diyos. Ang sabi ko ho ay, sa sekretary natin ay isa lang ang pwede natin gawin. Ipanalangin lambungan ng Diyos na makapal na ulap ang matinding sikat ng araw sa April 27
para makapagsimula tayo ng gawain ng 4 p.m. to be exact. Imagine that. Ready na ang PLDT Wi-Fi. Actually, noong nakaraan, wala lang tayong makuhang available. Ikakabit na sana nila ang modem sa area. Pero wala lang available dahil biglaan sila. Ang usapan namin, 25-26 ikakabit. Pero biglang tumawag, Sir, narito na kami sa area. Baka may tao lang kayo, paki-assist kami. Naku, sabi ko, maghahanap ako, wala akong makita. Ang PLDT, ready na. Kukuha sila sa kabilang kanto ng extension para lang malagyan tayo. Ang Zoe, ang Light TV ay ready na para i-mirror ang ating live sa FB page para makita sa lahat ng sumusubaybay sa Light TV, God's Channel of Blessings, maging sa Zoe, para makita sa Luzon, Visayas at Mindanao ang anibersaryo ng GIL, Bulacan. Dahil ipopromote din natin ang una, ang pangalan ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Pangalawa, ang laban ng Diyos at bayan ng Sibak. Pero we have 150,000 deficit for our budget. Ang budget natin ay 300,000, pero ang pera ho nating lilikumin pa lang ay 150,000. 150,000 ang kulang pa ho sa budget natin. Hindi ko ho alam kung paano gagawin ng Diyos. Hindi ko rin ho alam kung ano puso na meron kayo. But are you excited? Parang yung iba ho'y biglang hindi sumagot. Are you excited? Dapat lahat ng pamilya natin kasama natin sa anibersaryo. Dapat lahat ng kamag-anak natin kasama natin sa anibersaryo. Lahat ng hindi pa kumikilala sa Diyos, isama ho natin sa anibersaryo. Dahil ito'y for the glory of God. But church, minsan, gusto natin magbigay ng 1,000 buhay, isang buhay lang, nahihirapan tayo. At madalas pag nagbigay tayo ng isang buhay, hindi pa kasama ang bulsa. Kaya minsan, malungkot sa puso ng Diyos kapag pinag-uusapan ang krus ng Kalbaryo. Dahil ang Diyos ay nag-aalay ng kanyang buong buhay. Mga kapatid, huwag niyong tipirin at huwag natin tipirin ang Diyos sa paglilingkod. Lalong huwag natin tipirin ang Diyos sa pagbibigay. Lahat ng mayroon tayo ay galing ho lahat sa Diyos. At pagdating ng panahong tayo lahat ay ni-rapture na ng Panginoon, kahit anong inipon mo sa mundong ito, baliwala na ho lahat yan. Kaya nung may magbiro kay Brother Eddie, lagi niyo po itinuturo ang rapture of the church. Lagi niyo po itinuturo na sana bumalik na ang Panginoon. Ang gaganda ho ng building na pinatayo niyo rito sa prayer garden. Sabi ni Brother Eddie, ganun ba nanghihinayang ka? Kuha mo ako ng isang papel. Susulat ako, pipirma ako. Na kapag ako yung ni-rapture na, ang mga yung ni-rapture na, ikaw na ang magmamayari ng lugar ng prayer garden. Dahil baliwala ang lahat ng building at ganda ng ating pinagawa kapag nag-rapture of the church na. Ang point lang, kapatid, occupy till I come. Hanggat may magagawa kang paglilingkod sa Diyos, gawin mo ng gawin para sa Diyos. Amen? Huwag mong tipirin ng Panginoon. Mas malakas ang palakpak sa Panginoon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa iyo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsambay, iyong dinggin. Kalakip. Alam niyo ba yung salitang natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin? Kapag in-internalize natin yung salita na yung word na yon, dapat secondary lang sa atin lahat ang pera, business, trabaho. Dapat lahat ng iyon ay mayroon para sambahin lang ang Diyos. Iyon lang kasi ang totoong yaman na dapat meron ho tayo. Pakisabi mo sa katabi mo, yan ang totoong yaman. Ang sambahin mo ang Panginoon. Kaya nga hindi tayo dapat mawala sa pagsamba. Kahit yumaman ka ng yumaman,
Pero nawawala ka naman sa Diyos, baliwala ang lahat ng tagumpay na meron ka sa mundong ito. Dahil ang totoong yaman lang natin ay ang pagsamba sa Diyos. Iyon ho yung pinakamasarap na bahagi ng ating buhay. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dilim. Pwede ho bang isang awit pa ho bago ako magpunta sa aking panghuling topic? Agad na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sabahin. Wagas na pagsintay iyong bibig, kalakip ng awitin. Isa hong malakas sa palakpak sa Panginoon. Last but not the least, the need for atonement. Number 4, received reconciliation. Colossians 1:20-23. And through Him, to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood, shed on the cross. Once you were alienated from God, and were enemies in your minds because of your evil behavior, but now, He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish and free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, and do not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed to every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Lahat ng bagay, ang sabi rito, and through Him, to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood. Ang sabi po ng 2 Thessalonians 1 verse 9, bigyan ko hundiin yung before I end, they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. They will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. This is part of God's wrath kapag kakawalang atonement. Mararanasan mo yung tinatawag na eternal punishment, eternal destruction, yung pagkawalay sa Panginoon, pagkawalay sa Diyos. Actually, ang unang dapat iniisip ng tao pag ikaw ay mapapahamak at mararanasan mo ang wrath of God, in the first place, ay hindi naman daw talaga dapat ang impyerno. Ang impyerno ay resulta lang ng pagkawalay mo sa Diyos dahil tinanggap mo ang puot ng Diyos dahil hindi mo siya pinaniwalaan. Ang dapat unang isipin ng tao, simple lang, let us go back to the beginning. Let us go back to the life of Adam and Eve. Ano ho ginawa ng Diyos nang sila magkamalit magkasala? Pinalaya sila sa presensya ng Diyos sa Garden of Eden. Alam niyo po ba kung ano ang pinakamapait na karanasan ng isang tao? Ang mahiwalay sa Diyos. Ang mapunta sa impyerno'y resulta lang ng pagkahiwalay sa Diyos. Pero ang pinakamabigat na puot na pwedeng tanggapin ng isang tao at parusa ng Diyos kapag hindi pinaniwalaan ng tao ang Diyos, yung mahiwalay ka sa Panginoon. Sapat na ho yun para tayong lahat ang buhay po natin mapunta sa kapariwaraan. They will suffer punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. Ano ang sabi ng Revelation 14:11? And the smoke of their torment goes up forever and ever. They have no rest, day or night. Wala do pahinga, gabi at araw. Pinapahirapan, paulit-ulit. These worshipers of the beast and its image. Yung mga sumamba kay Antikristo, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, and whoever receives the mark of its name. Lahat ng tumanggap ng tinatawag na tatak ng pangalan ng halimaw na ito, lahat sila makakaranas ng paghihirap, walang kapahingahan, gabi at araw. Sure, binanggit ng banal na kasulatan ang tinatawag na punishment, the wrath of God. Sabi na Romans 5 verse 6,
Napakabuti ng Diyos. You see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Papunta na tayo lahat sana doon sa kapahamakan ng dagat-dagatang apoy ng impyerno. But because of what Jesus did on the cross, because of the atonement, at just the right time, when we were still powerless, sa panahong wala tayong kakayanang iligtas ang ating sarili, Christ died for the ungodly. Namatay si Kristo para sa mga taong makasalanan, sa mga taong walang Diyos, powerless, not able to save their eternity. Papunta na roon sa mararanasan mo na sana ang eternal damnation. Mapapahama ka na. And yet, namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung ang isang tao tinanggap si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanyang buhay, ang taong iyon na-reconciled with God because of the atonement. Yung pagbabayad sala na ginawa ni Jesus. Kaya tama ang Hebrews 9:22. Without shedding of the blood, there is no remission of sins. Binayaran ang ating kasalanan, na-reconciled tayo sa Panginoon. Pero ang tanong na iba, lahat ba ng bagay na tinukoy ng Colossians, ibig ba sabihin lahat reconciled? Ibig ba sabihin lahat ay ibabalik na ng Diyos? Langit ang binanggit doon, pati ang lupa. Ibig ba sabihin pati si Satanas, lahat ng anghel na nagkasala? Hindi po yun ang ibig sabihin nun. Inilagay lang ng Diyos sa order ang lahat ng bagay na dating ginulo ng kaaway. Pero ang mga taong nagkasala at gumawa ng kasalanan at ayaw manumbalik sa Diyos, still may judgment sa kanila. May judgment sa kanila. Pero ang mga mananalig kay Kristo, mananalig at mananampalataya, lahat po sila ay may kaligtasan. John 3:16, binanggit po yan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Sabi ng Romans 10 verse 9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and you believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. You will be saved. 1 John 5 verse 10 to 12. Bawat isa sa atin, kapag si Kristo tinanggap natin as Lord and personal Savior ng ating buhay, ang kinaroroonan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Pero wala nito ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos. Lahat tayo, kapag totoong si Jesus naghari sa buhay natin, tayo po lahat na panumbalik ang relasyon natin sa Diyos at nakatitiyak tayo ng ating eternity. Lahat po tayo ay tiyak na ligtas sa kapahamakan. Amen? Dumating man ang rapture of the church, kasama ka kapatid. Sabi mo sa katabi mo, kung totoong tinanggap mo si Kristo, sabihan mo yung kanang kaliwa mo, kung totoong tinanggap mo si Kristo, kasama ka sa rapture of the church. Kung totoo, baka mamaya maatin lang tayo, hindi pala eh. Mahirap po yun. Kung totoong tinanggap mo si Kristo, kasama ka sa rapture of the church. Mabilis lang po. Takeaways po natin this morning. Atonement shows that God hates sin. Everybody say, God hates sin. Everybody say, God hates kinamumuhian ng Diyos. Pangalawa, atonement save us from eternal damnation. Papunta na sana tayo lahat sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero lahat po tayo'y iniligtas ng Diyos. Binayaran ang ating kasalanan. Atonement rescued us through the life of Jesus, His sacrifice to the cross of Calvary. And last, atonement reconciled us to God since we were separated and sentenced to death. Lahat tayo dapat ang namatay sa krus. Lahat tayo dapat ang pupunta na impyerno. Sabi na Romans 6 verse 23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kamatayan, physical, kamatayang spiritual sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Pero pinagkalooban tayo ng buhay na walang hanggan because of Jesus. Kaya ho tayo, bawat isa sa atin, napakapalad. By the grace of God, napakapalad. Narito po tayong lahat, naligtas. Alam natin ang katotohanan. Mula tayo sa katotohanan. Kaya ano man ang mangyari sa mundong ito, panatag ang puso natin. Alam natin kung saan tayo nakatayo. Alam natin kung kanino tayo naniniwala. Amen? Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Lord. Sabi nga ho natin madalas,
ang kasalanang hindi naman dapat ay sa Panginoon, inako niya pong lahat. Inako po niya lahat. Atonement reconciled us to God since we were separated and sentenced to death. This Lenten season, paano nyo tinatanaw ang pag-aalaalang ito? Ano ho ang mensaheng mayroon kayo sa Lord? Minsan ho, magandang tingnan ito na hindi lang tayo tumitingin sa labas na mali ang kanilang ginagawa, mali ang kanilang pagsamba. Maganda rin ho minsan na habang nakikita natin sila, nakikita din ho natin sarili natin. Kasi mapalad ho tayo eh. Ang tanong, paano kaya natin pinapahalagahan ngayon ang dating hindi natin nauunawaan? Paano natin chine-cherish ang pananampalatayang dating wala naman ho tayo? Paano ho ginagawa natin? Dati tinitingnan natin sila, iniisip mo, dati kabilang ako dun eh. Dati kasama nila ako dun eh. Ganon din ang buhay ko dati. Pero paano mo inaalagaan ang mayroon ka ngayon, kapatid? Atonement through His blood. Binili ka, hindi sa murang halaga. Binili ka sa pinakamahaling halaga. Napakataas ng presyo mo, dugo ni Jesus ang pinambayad sa iyo. Kapatid, sobrang taas ng presyo mo. Dugo ni Jesus ang ipinambayad sa iyo. Hindi ka simpleng tao, lalong hindi ka simpleng nilalang, lalong hindi ka simpleng Kristiyano. Dugo ni Jesus ang ipinambayad sa iyo. Napakapalad ho natin. Pwede ba tumayo po tayong lahat sa oras na ito? He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. Surely He bore our sorrows, and by His stripes we are healed. He was wounded. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. For our iniquities. Surely He bore our sorrow. Surely He bore our sorrows, and by His stripes we are healed. He paid the debt. He paid the debt He did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. And now I sing, and now I sing a brand new song, Amazing Grace. Christ Jesus paid the debt. Christ Jesus paid the debt that I could. He paid the debt He did not owe. Yes, declare it, church. He paid the debt He did not owe. I owe the debt I could not pay. I needed
to wash my sins away. And now I sing, and now I sing a brand new song. Amazing grace, amazing grace. Christ Jesus paid the debt. Christ Jesus paid the debt that I could never pay. Panginoon, minamahal kita, paglilingkuran ka habang nabubuhay. Dumagsaman ang mga pagsubok, alam kong sa akin ika'y susubaybay. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko may aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Jesus. Binago mong lubos ang buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdam. Binago mong lubos ang buhay ko, binago mong lubos ang buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Minsan pa po, church, binago mong lubos ang buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking. Pwede ho bang marinig ang lahat ng kalalakihan? Binago mong lubos ang buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Ang sala ko'y pinatawad, ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking. Pwede ho bang marinig ang lahat ng kababaihan? Binago mong lubos. Kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Ang sala ko, iyong pinatawad. Iyong pinagaling aking karamdaman. Pwede ko bang marinig ng bukod ang lahat ng kabataan? Binago mong lubos ang buhay ko. Kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Let this be a prayer of your heart. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling aking karamdaman. Only the instruments. Oh, shakarakaya barabakandarakaya. There is power, oh God, being released right now in this place, Lord, in the name of Jesus.
There is power, O God, being released, Lord, right now. There is healing, Lord, being released right now in this place, in the name of Jesus. There is freedom right now, Lord, being released, Lord, right now in this place. Au sakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Sakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Sakaya barabakandarakaya. Sakaya barabakandarakaya barabakandarakaya. Oh, sakaya barabakandarakaya. Let the power of God and the benefits of the cross of Calvary, oh God, be released right now. Oh, hallelujah. Sakaya barabakandarakaya. Sakaya barabakanda. Binago mong lubos. Binago mong lubos ang buhay ko. Kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling, aking karamdaman. Binago mong lubos ang buhay ko, kaya't gamitin mo sa iyong gawain. Ang sala ko'y iyong pinatawad, iyong pinagaling, aking karamdaman. Damandama ko ho na ang Diyos ay narito ngayon sa ating kalagitnaan. Kung meron ho sa ating kalagitnaan, maging kayo nakasubaybay sa ating YouTube channel. Alam niyo pong wala kayong tunay na personal na relasyon sa Diyos. Anumang uri ng kasalanang mayroon kayo, ang Diyos ay handang magpatawad. Ang Diyos ay handang tumanggap at duminig ng iyong panalangin. Kung sa umagang ito, nais mong totohanang ang Diyos ay tanggapin sa iyong buhay, sa iyong puso. Nais mong maranasan ang pagbabayad sala ng Panginoon sa pamamagitan ng pagdanak at pagbubuo ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Sa oras na ito, habang ikaw ay naririto sa lugar na ito at ikaw na nakasubaybay sa YouTube channel, pwede mong itaas ang iyong kanang kamay bilang sinyales, simbolo ng pagsusuko ng buhay. At nais kitang sumunod sa isang maikling panalangin. Sabihin mo sa oras na ito, Amang Diyos na banal, sa oras po na ito, narito ang aking buhay. Inaamin ko po lahat ng aking kasalanan, magmula pa po sa aking pagkabata, lahat ng aking pagkakamali, magmula pa po sa aking pagkabata, kasalanang itinago ko, ikinubli ko, patawarin mo po ako. Linisin ng iyong banal na dugo na siyang nagbayad sala ng aking mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Linisin mo po ang aking buhay. Banalin mo, Panginoon, ang aking buhay. Damitan mo po ako ng katuwiran ng Panginoong Hesus. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa paghuhugas ng iyong dugo. Narito ang aking puso. Dito'y manahang kang tunay. Tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit upang naman ang mangyari, ako'y nakatitiyak ng aking kaligtasan. Salamat po, Panginoong Hesus. Ako na lamang po mananalangin kung sino man sa ating kalagitnaan ang may pangangailangan sa Diyos, maging sakit at karamdaman, kagaya po ng ating inaawit mula para kanina, ang Diyos ay nagpapagaling. Inako niya lahat ng ating kasalanan, pinagaling niya lahat ng ating karamdaman. Ang ating Diyos ay marunong tumugon ng panalangin, marunong makaramdam ng hikbi ng ating mga puso, ng ating kaluluwa. Father God, right now this morning, oh God, hayaan mong patuloy na dumaloy sa buhay ng iyong mga anak, ang lahat, Panginoon, ng himala ng krus ng Kalbaryo, maging ang kagalingan sa aming katawang pisikal, ay patuloy na maranasan, O Diyos, mula ulo hanggang talampakan, from the crown of our head, O God, and up to the sole of our feet, O God. Lord, right now, release, Lord, your complete healing, the miraculous power of our Lord Jesus Christ, the miraculous power of the cross of Calvary,
the powerful blood of our Lord Jesus Christ. Lord, right now, release upon your people, O God, your healing, O God, your complete healing, even their deliverance, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, even their deliverance, O God, from all the bondages, from all the bondages, from all the wiles, from all the plans of the devil. Yes, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, maging ang pangailangan pinansyal, maging ang pangailangan ng church, maging sa darating na anibersaryo, Father God, buksan mo ang langit, ibuhos mo ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak, because nothing is impossible with you. You are the God of all flesh, Lord, in Jeremiah 32:27. You are the God of all flesh, and nothing is too hard for you to do for us, O God. You hung at the earth upon nothing in Job 26 verse 7. Lord, in Job 42 verse 2, I know, and I quote, Lord, ang sabi ni Job, O God, as Job said, I know that you can do all things, and no plans of yours can be thwarted. Ang anibersaryong ito'y hindi po para sa amin, kundi para sa iyo. Walang pwedeng pumigil nito sapagat ito'y para sa iyo. Father God, inaangkin po namin ang yung God's divine favor and provision. Lord, we command the blessings of God to come upon your people. We command the blessings from the north, from the east, from the south, and from the west. We command the blessings of God to come upon us, O Lord, in the name of Jesus, to come upon your people, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ausakaya barabag kandarakaya barabag kandarakaya. And we promise the glory that is due to your name. We promise the glory that is due to your name. Not unto us, not unto us, but unto thy glory, but unto thy name give glory. In Psalm 115 verse 1, hindi po amin ang kalawalatian, ito'y para lamang sa iyo. Sa iyo lamang po, Diyos. Kaya ang aming pong pangako at ang aming pong pinagkaisahang panalangin at mithiin ang aming puso, ano man ang mangyari sa aming buhay, sama-sama kami maglilingkod sa iyo. Kaya't ako'y susunod sa iyo upang ipahayag ang iyong salita. Buhay ko man, aking iaalay bilang ganti sa iyo. Kaya't ako'y susunod sa iyo